Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Unang termino, language, grade 1, week 10, day 1. At the end of the lesson, the learners will be able to draw and discuss information or ideas from a range of texts like stories, images, digital text, and note and describe main points like main characters and events. Mga bata, alam niyo ba ang mga kwentong ito? Ang galing! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga elemento ng kwento. Bago natin umpisahan, kilalanin ang mga character. Saang palabas mo sila napanood o nakita? Ang galing! Ang mga character kanina ay sina Mingming, Mr. Crab, at Sadness ay isa sa mga halimbawa ng tauhan sa kwento. Ano nga ba ang tauhan? Ang tauhan ay ang mga taong gumanap sa isang kwento. Halimbawa na lamang, si Patrick, si Conejo, si Pagong. Ngayon naman ay kilalanin ang mga lugar sa larawan. Saang lugar kaya ang mga ito? Ang galing! Ang mga lugar naman kanina ay ang Bikini Bottom, bahay ni Dora, at bahay ni Nobita ay halimbawa ng tagpuan. Ano naman ang tagpuan? Ito ay ang lugar kung saan naganap ang isang kwento. Halimbawa na lamang sa kagubatan, sa paaralan, sa tahanan. Mga bata, tukuyin kung ano ang ipinapakita sa larawan. Ang galing! Ang mga ipinakitang larawan kanina ay ang pagkawala ng pusa, pangaasar sa bata, at paglalaro ng mga bata ay halimbawa ng mga pangyayari. Ano nga ba ang pangyayari? Ito ay ang mga makahalagang naganap sa isang kwento. Halimbawa na lamang, nagkaroon ng paligsahan sina Pagong at Conejo. Tandaan mga bata na ang mga bahagi o elemento ng kwento ay ang mga sumusunod: tauhan, tagpuan, at pangyayari. Ngayon, para sa inyong gawain, gumuhit ng iyong sariling tauhan, tagpuan, at pangyayari. Ngayon naman ay pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Tukuyin kung ito ay tauhan, tagpuan, o pangyayari. Ikalawang araw. At the end of the lesson, the learners will be able to draw and discuss information or ideas from a range of text like stories, images, digital text. Sequence up to 3 key events.
Ngayong araw ay pag-aaralan natin kung paano magsunod-sunod ng mga pangyayari. Mga bata, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Lagyan ng bilang 1 hanggang 3. Ang galing! Basahin ang mga pangungusap sa bawat bilang. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pamamagitan ng pagsulat ng bilang 1 hanggang 3. Una, binalatan ko ang itlog. Nilagyan ko ito ng asin. Ito ay aking kinain. Pangalawa, kumain ako ng maraming candy. Sumakit ang ngipin ko. Pumunta kami sa dentista. Pangatlo, nagtanim ako ng kamatis. Nagbunga ang kamatis. Kinain ko ang kamatis. Ang galing! Ngayon ay magbasa tayo. Si Rambo ni Daisy F. Moral. Masayang naglalaro sina Faye at Eric sa likuran ng kanilang silid-aralan. Hindi nila napansin si Rambo, ang aso ni Ginang Malu Valdez na mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno ng mangga. Naku, tinamaan natin ng bola si Rambo. Gulat na sabi ni Eric. Nilapitan niya ang aso upang kunin ang bola na tumama sa aso. Nang biglang kinagat ang kanyang binti. Aray! Biglang napatakbo. Papalayo sa aso si Eric. Nabigla rin si Faye. Humingi sila ng tulong kay Binibining Ana. Agad na dinala ni Binibining Ana si Eric sa gripo at tinapat ang bahaging nakagat na binti. Sumunod na hinugasan ng sabon sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ay dinala sa Animal Bite Center upang mabigyan ng anti-rabies vaccine. Mula noon, hindi na sila naglalaro o lumalapit sa hindi nila alagang aso o kay Rambo. At dyan nagwawakas ang kwento. Ngayon mga bata, pagsunod-sunurin ang mga larawan batay sa napakinggang kwento. Lagyan ng bilang 1 hanggang 3. Ang galing! Ang mga pangyayari sa kwento ay napagsusunod sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang una, pangalawa, at huli. Ngayon naman, iguhit sa loob ng kahon kung ano ang pagkakasunod-sunod ng paggawa ng peanut butter sandwich. Sundin ang mga paraan sa ibaba. Iguhit ang paboritong gamit. Iguhit o sabihan ang mga paraan upang hindi masira o mawala ang paboritong gamit. Mga gagawin ko para hindi masira o mawala ang paborito kong gamit. Ikatlong araw. At the end of the lesson, the learners will be able to draw and discuss information or ideas from a range of texts like stories, images, digital text.
infer the character's feelings and traits, and relate ideas or events to one's experience. Ngayon, kilalanin kung kaninong damdamin ang ipinahahayag ng mga tuwirang sinasabi ng bawat tauhan. Ang galing! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang iba't ibang emosyon o damdamin. Suriin ang larawan. Tukuyin ang damdamin o emosyong nakikita sa larawan. Sagutin ang mga pamprosesong tanong. Ano-ano ang mga emosyong ipinakita kanina? Alin sa mga emosyong ito ang madalas mong nararamdaman? Ang galing! Narito ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin. Isang paraan ang paggamit ng padamdam na pangungusap na nagsasaad ng masidhing damdamin, gayon din ang mga pahayag na nagtatanong. Ipinakikita ng kasunod na mga halimbawa na ang tandang padamdam at maging ang tandang pananong ay ginagamit ding signal sa pagpapahayag ng ilang masidhing damdamin. Maging ang gamit ng bantas na tuldok ay maaaring magamit sa pagpapahayag ng emosyon o damdamin ng ayon sa nilalaman nito. Suriin ang mga pangungusap at tukuyin kung anong emosyon ang ipinahahayag. Iguhit ang sagot sapat lang. Piliin mo ako. Pumili ng isang emosyon o damdamin na nais mong ipahayag. Maaaring ito ay paghanga, tuwa, pag-asa, takot, pagkagulat, pagtataka at iba pa. Gumuhit o magpinta ng larawan na kumakatawan sa iyong piniling emosyon. Narito ang rubric sa pagpupuntos. Ika-4 na araw. At the end of the lesson, the learners will be able to draw and discuss information or ideas from a range of text like stories, images, digital text, and predict possible endings. Ngayon ay hulaan ang posibleng wakas ng kwento. Ang lalaki ay nagbabasa ng libro habang naglalakad. Hindi niya napansin ang balat ng saging na nasa sahig. Mga bata, may wakas ba ang kwento? Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ang galing! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pagbibigay ng wakas o katapusan sa isang kwento. Mga bata, hulaan ang posibleng wakas ng kwentong napakinggan. Ang galing! Magbasa tayo. Sagutin ang mga tanong at ilahad ang posibleng wakas ng kwento. Ang pamilyang matulungin ni Teresa P. Barcelo. Likas sa mga Pilipino ang pagiging matulungin. Habang papunta ang mag-anak na Padolina sa probinsya, nakita nila ang isang pamilyang nangangailangan ng tulong. Umuusok ang sasakyan nila. Nasa labas ng sasakyan ang mga kasamang
Bata habang hinihintay na makumpuni ang kanilang sasakyan. Makikita sa kanilang muka ang gutom at pagod. Iyak ang mga bata. Tinulungan ng pamilya Padolina ang pamilyang nasiraan ng sasakyan. Inabutan nila ng pagkain ang mga bata. Pagkatapos magawa ang sasakyan, sabay-sabay na rin silang umalis sa lugar na iyon. Ngayon mga bata, ano ang simula ng kwento? Ano ang kasunod ng kwento? At ano ang naging wakas ng kwento? Ang galing! Ano nga ba ang kwento? Ito ay produkto ng malikhaing isip ng tao at naipahahayag ito sa pamamagitan ng pagsusulat, pagdadrama o sa pagsasapelikula. Maaaring ito ay totoo o gawa-gawa lamang. Ano naman ang wakas? Ang wakas ay ang huli o katapusan ng isang kwento. Ito ang kinalabasan o bunga ng kwento. Ito rin ang resolusyon o ang kahihinatnan ng kwentong binasa. Piliin sa loob ng kahon ang titik ng wakas sa sumusunod na talata. Isulat ang sagot sa kwaderno. Mahusay mga bata! End of week 10. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!